Dikit-dikit siya eh, gumaganon-ganon eh. Binubuhat ko pa lang, gumaganon na siya. Sabi ko, babasag to ma'am. Cash tips natin. Ito yung gross income natin. Pag binawas naman natin yung mga expenses natin, mga kasabi, diesel, 5 Good morning mga kasabi. Araw naman ang sideline. Biyahe tayo sa Lalamove at Grab Express. Okay mga kasabi, gawin dati, trip A natin, reset tayo 0. Yan, para mamayang gabi, alam natin kung ilang kilometers ang nandar natin ngayong araw na to. Tapos full tank na tayo, full tank tayo ngayong umaga, mamayang gabi, papapul tank ulit tayo. Kung magkano yung pa-full tank natin sa gabi, yun yung actual na gastos natin sa diesel para sa sideline natin ngayong araw na to. Okay mga kasama, time check, 8:33 ng umaga. Ngayon ay Sunday. Hindi tayo nakabiyahe kahapon na Saturday kasi may mga nasikaso tayo kahapon. So yun yung kagandahan din sa sideline natin, sa Lalamove at Grab Express. Hawak mo yung oras mo. So kung gusto mong bumiyahe ng tanghali, pwedeng tanghali. Gusto mong bumiyahe ng Sunday, katulad ngayon, Sunday ka bumiyahe, or after office hours kung may trabaho ka, diba? So yun yung maganda. So, biyahe natin ngayon mga kasama, Grab Express at saka Lalamove. Sa Grab Express, MPV ang classification natin. So, laging naka-on yung Grab Express sedan. Tapos naka-on rin yung Grab Express na MPV, no? Binuksan na rin natin yung rent ng 4 hours. Pero yung Grab Express ng Grab Mart at saka Grab Express ng 8 hours, hindi natin binubuksan yung mga kaswabe. Tapos sa Lalamove, ang classification natin, 300 kg MPV. Pero pinapasokan na rin tayo ng 200 kg na sedan ng mga bookings. Walang mission o incentives kay Lalamove ngayong araw na to. Sa ano naman mga kasabi, sa Grab Express, araw-araw may incentives na. Kaya all goods mga kasabi. Nice! So, gaya ng dati, ang ating goal for the day ay maka 3,000 pesos na gross. Gross, ito yung bookings, incentives plus tips. Pero syempre, sa gabi, babawas pa rin natin yung mga expenses natin. Diesel, budget for car maintenance. Kung nag-toll fee tayo, kaya kung may iba man tayo mga expenses for the day, para alam natin kung magkano yung malinis na take-home pay natin yung araw na to. Yun mga kasama, abang-abangan tayo booking dito sa gasoline station. Dito kami mamaya, tingnan natin kung saan tayo dadalhin, Lalamove at Grab Express at kung maabot natin ating goal na 3,000 pesos na gross income for the day. Ayun mga kasama, Sunday sideline muna tayo ngayong araw na to. Okay mga kasama, time check, 8:57. Mula doon sa gasoline station, nagkapang na tayo kasi medyo konti yung bookings mga kasama. So nandito tayo sa may Makapagal Boulevard ng konti, pero babalik tayo. May pumasok na booking mga kasama, Grab Express. Ang pipikapan sa may Parañaque, 2.6 kilometers away. Pagkatapos dadalhin natin sa may Taguig. Okay mga kasama, time check, 9:14, na-pick up na natin isang cake, tapos may isang eco bag na maliit. All goods, nag-pick up na ako dito dati ganun din pendal nila, para regalo yata nila to doon sa mga customer nila. So yun mga kasama, dalhin na natin to sa may Taguig banda, EDSA, malapit sa EDSA. 22 minutes, 10 kilometers away. Booking number 1, dito tayo sa may Pasay. Pasay pala yung pick up, border siya ng Pasay at saka Parañaque. Okay mga kasama, time check 9:50. All goods, na-drop off na natin yung cake dito kay sir. Paid via GrabPay naman yung mga kasama, so wala tayong siningil na cash. Hindi pa tayo dumarating mga kasama, may pumasok na booking number 2. Dito sa Makati ang pick up, cake uli. Maraming beses na ako nagpipick up ng cake dito. Parang siguro akong mga nasa 8 na. Nadala natin sa may Parañaque mga kasama, pero ito paid via cash. So may sisingilin tayo na cash doon sa delivery point. Okay mga kasabi, umikot tayo. Hindi kasi ako naniwala kay Waze. Lalo kasi naturo ni Waze. Pagkatapos, pagdating ko doon sa may Ayala, road close pala. Naalala ko nga yung pag Sunday nga pala, sinasarado yung parts ng Ayala para nga may mga kapag-jogging yung mga tao doon. Wow! So yun, umikot tayo. Dito ulit tayo sa EDSA. Malayo yung pinapaikutan, pinapapunta tayo sa Australia para ulit ng Buendia. Ikaw mamaya mga kasama, pasyal-pasyal muna tayo. Butin lang, di matraffic. Okay mga kasama, time check 10:22. Na-pick up na natin yung cake. Medium size lang naman, dito siya sa harapan. Pagkatapos ng message si mga kaswabe, una, cash yung payment magbibigay raw siya ng pang SLEX natin papunta at saka palawas mga kasama, all goods. May tip pa raw na 100, tapos may pasober pa kasi 1,000 raw ang ibibigay niya. So mga tip natin siguro mga nasa 112, 116 mga ganun. All goods mga kasama. Nice! So atid muna natin tong cake sa Parañaque. Dito tayo sa Makati, 35 minutes 17 kilometers away, sabi ni Waze.
Sideline muna tayo ngayong linggo sa Lalamove at Grab Express. Dito tayo sa Rockwell. Okay mga kasabi, habang tayo ay nandito sa traffic light sa may Rockwell, update ko muna kayo sa ating segment. Ang ating segment na... Ano ang masasabi ni Kaswabe? Okay mga kasabi, meron tayong isang kaswabe, si Sir Bombay Genie. Ang tanong niya, Boss, okay ba na tumanggap ng booking na abono? Legit ba yung mga nagpapa-abono? So, ang masasabi ni Kaswabe. Ako mga Kaswabe, hindi ko nire-recommenda yung mga ganyan mga bookings, yung mga abono. Never pa akong kumuha ng mga pa-abono na bookings. Kasi, eto may sample tayo mga Kaswabe, no? May sample tayo na booking. Ano raw? So, ang dami niyang mga additional, no? May mga document handling pa siya, so may dagdag na rates yan. Pagkatapos may tip pa siya na 2,000. Tapos ang abonuhan mo, 4,800 mga Kaswabe. So una, yun pa lang no? Bakit kanya bibigyan ng tip na 2,000? So nag-isip tayo, bakit? Anong meron? So parang, pinapainan kanya na kunin mo itong booking, di ba? Sa akin kasi mga Kaswabe, hindi ko niya, may mga risk at saka reward, no? Risk yung mga hindi magaganda na pwedeng mangyari. Pagkatapos yung reward, syempre, yun yung mga magandang makukuha mo kung makukunin mo, ituloy mo yung booking na yan, no? So, ang risk dyan, mga Kaswabe, syempre, unang-una, dahil naglabas ka ng pera, ang pinaka-risk dyan is hindi ka mabayaran. Kasi ang sistema dyan, so pupunta mo sa pick-up point, bibigay sa yung items, tapos babayaran mo, mag-aabono ka nga di ba? Unang risk, hindi ka mabayaran. Bakit? Paano pwede mangyari yun? Syempre, una, pwede, pagpunta mo dun sa delivery point, baka bogus yung yung address. Wala palang ganong address talaga, Number 45, yun pala, yung dulo ng street, hanggang 40 lang. So, walang ganong address. Pangalawa, walang nakatirang tao na ganon. Pagkatapos, hindi mo siya matawagan, di ba? So, paano na yun? Hindi mo makontak yung pagdideliveran. Saan mo sisingilin ngayon yung inabonohan mo? So, yung pangalawang risk dun, mga Kaswabe, is yung oras mo. Kasi syempre, ang initial na reaction natin, ang gagawin natin, ibabalik natin dun sa Ibabalik natin dun sa pinag-pick-upan natin. So, oras mo na para nagpunta ka na dun sa pick-up mo, tapos dinala mo na dun sa delivery point. Ngayon, dadali mo na naman, ibabalik mo na naman dun sa sa pick-up point. Kaya yung mga ibang mga scam na mga bookings, mga Kaswabe, ang lalayo ng delivery, parang Pasay, tapos dadali mo sa Dasmariñas, Cavite, yung mga ganun, para talagang mapapaisip ka kung babalik ka mo pa talaga o hindi na So yun hindi ka mabayaran, tapos yung oras mo, pagkatapos ang isa pang hindi magandang pwede mangyari doon mga Kaswabe, yung pangatlo is yung sama ng loob, yung frustration mo ba, kasi na-scam ka nag-abono ka, walang nagbabayad sa'yo, so baka apektado yung pagdadrive mo kasi minit ang ulo mo baka ma-aksidente ka, Tapos pangalawa, syempre, baka tamarin ka ng bumiyahe sa araw na yun kasi nga, ano ba itong nangyari sa akin? Malas tong araw. So talo ka palalo, Na hindi ka na nabayaran, naubos pa yung oras mo, pagkatapos ngayon titigil ka pa sa pagdadrive, para sa pagtatrabaho kasi nga frustrated ka. So yun yung risk. So yung reward, ang reward kasi dyan, una, syempre may booking ka, so may shipping fee ka na sisingilin. Pangalawa, kung matapos mo yung transaction, mga Kaswabe, may deliver mo, nabayaran ka. Ang pangalawang reward dun is merong service fee. May service charge si Lalamove para dyan sa abono. So kung motorcycle ka, 50 pesos, Tapos kung SUV o kaya MPV ka, 100 pesos yung service fee para sa pag-abono. Pero take note, mga Kaswabe, may pa yun, may commission pa sila Lalamove doon. So sa 50 pesos na motorcycle, less 20% na commission nila Lalamove. So 40 pesos lang sa'yo. Sa SUV at saka sa sedan, So 100 pesos ang sisingilin mo para doon nga sa abono service. Tapos less yung commission nila Lalamove na 20%, so 20 pesos. So 80 pesos lang mo doon. So yung risk na hindi ka mabayaran, maubos yung oras mo para magsoli ng items kung may susoli mo man, Tapos yung frustration na pwede mo makuha versus sa makukuha mo lang na shipping fee at saka yung yung service fee na may kaltas pa nila Lalamove. Parang ang laki masyado ng risk, mga Kaswabe.
Kaya ako hindi ko nare-recommenda, mga kaswabe. Kasi pwede naman kasi po, mga kaswabe, na sila buyer at seller, sila yung mag-transact. For example, meron ako niya, mga kaswabe, dito sa may Pedro Hill, no? Sa Pedro Hill, meron doon yung mga tindahan ng mga mga furnitures, mga sofa, upuan. So, ang gagawin, ilo-load muna nila dito sa akin, no? Tapos sasabihin ako nung sa store, kuya, teka lang, isesend ko muna yung picture dun sa buyer para bayaran muna nila ako. So, pipicturean nila, nakaload na, picturean nila yung plaka nung sasakyan. So, okay lang, maghihintay ako 3 minutes, 5 minutes. Tapos, okay na po, sir, nabayaran na po ako. So, sila, di ba, labas tayo sa transaction. Meron naman ng isang beses, mga kaswabe, sa may Tondo naman, Grab Express yun. So, tinawagan ako nung sa delivery. Sabi niya, kuya, paki-check lang po yung box, paki-buksan lang. Bago ko po bayaran, pakitingnan lang na may laman talaga siya na items, no? Baka kasi po ang mga bato lang raw ang laman. So, ganun, no? So, medyo maghihintay lang tayo, bubuksan natin yung items, hintay tayo na mabayaran, matapos yung transaction nila. Pero wala sa atin yung risk na hindi tayo maglalabas ng pera, di ba? So, pwede eh. Kaya, tingin ko nga, mga bogus kapag ganyan eh, kapag aabonuhan mo. Kasi pwede naman sila labas tayo eh, na driver. Sila ang magbayaran, di ba? So, medyo mahaba-haba na sinabi ko. Dito pa rin tayo sa EDSA. Yun ang masasabi ni Kaswabe. Okay, mga kaswabe, bayan muna tayo. Malapit tayo sa Magallanes. Mag-SLEX tayo. Hatid natin itong booking number 2. Okay mga kaswabe, 11:03. Na-drop off na natin dito yung cake. Binigyan tayo ni ma'am. Eksakto na 1,000 pesos. So yun nga, may tip tayo doon na 100 pesos plus may konting suklipan na hindi na rin kinuha. Tapos, yun nga, sagot ni ma'am yung toll fee natin papunta at saka paluwas, no? Pero bago pa lang natin i-drop, mga kaswabe, may pumasok na booking. Alabang Hills. Sa may Kupang Muntinlupa yata ito. Raw, 7.4 kilometers. 25 minutes. Magkano tayo, mga kaswabe? West Service Road. Pagkatapos ng pagdadalan sa Paranaque, pero West Service Road rin. So, okay mga kasama, time check 12:17. Na-drop off na natin yung pagkain. All goods. Paid via GrabPay naman yung mga kasama. So wala tayong siningil na cash. So completed 3 bookings. Dito lang tayo sa loob ng subdivision nila. Hanap lang tayong paparada mga kasama. Pahingi muna tayo. Kain muna tayo. Kasi kanina pa tayo umaandar. Okay mga kasama, time check 2:17. Mula dun sa drop-off natin sa may Merville, Paranaque, nagkapang tayo, nagpunta tayo sa may Fort Bonifacio banda. Doon tayo nag-lunch, nagpahinga. Wala tayo nakuha ang booking. Tapos nagkapang tayo, lumipat tayo dito sa may Pasig. Naghintay tayo mga 20-30 minutes, wala na naman. So lumipat na naman tayo. Nandito tayo sa may Mandaluyong banda mga kasama, malapit sa SM Mega Mall. Tapos naghintay tayo mga 10 minutes. Salamat naman, may pumasok na booking. Booking number 4 natin mga kaswabe, ano lang raw, 1.4 kilometers. Mandaluyong yung pick up. Tapos ang pagdadalhan sa may saan ba yun? Robinson's Magnolia banda eh. Okay mga kasama, time check 2:35. Dito tayo sa may Julia Vargas. Na-pick up na natin yung mga items. Bali isang box na medium size. Tapos may mga paper bag. Problema, mga babasagin siya ng mga baso. Yung iba may mga stem pa eh. Tapos, ang balot niya, parang isang papel lang, ganun. So, sabi ko, ma'am, wala bang iba na paglalagyan? May iba pa ba kayong kahon? Kasi, dikit-dikit siya eh, gumaganon-ganon eh. Binubuhat ko pa lang, gumaganon na siya. Sabi ko, babasag to, ma'am. So, wala raw. Nung diniliver din raw sa kanila yun eh. Ganun lang rin raw yung packaging. So medyo napatagal tayo kasi tinanggal natin yung ginamit natin yung mga insulation foam natin. Binalot natin yung iba, tapos yung iba nilagay natin dun sa may planggana natin, tapos binalot rin natin ng mga basahan para hiwa-hiwalay sila. Ganun eh. Nahirap na, baka mamaya tayo pa masisi pag na-deliver natin yun ng basag.
Ito muna natin ito mga kasama, 4.8 kilometers, 17 minutes away. Binayaran tayo doon ni ma'am. Eksakto! Walang labis, walang kulang. Okay mga kasama, time check 3:02. Na-drop off na natin dito yung mga baso-baso. Medyo napatagal lang tayo kasi inayos-ayos pa natin eh. Ayun, teka lang, may pumasok na booking. Basahin ko muna mga kasama. Booking number 5 natin mga kasama, San Juan. Tapos ang pagdadalhan sa may New Alabang Village. Okay mga kasama, time check 3:43. Na-pick up na natin yung mga pagkain. Hindi din natin siya nalagay sa gitna. Tapos nandun siya sa installation foam natin para hindi siya maalog. Panay tawag ni ma'am, panay text. Medyo nagmamadali. Nag-message si ma'am, mag-skyway na lang raw tayo. Wow. Para mainit pa raw yung pagkain pagdating. Okay mga kasama, time check 4:48. Na-drop off na natin yung pagkain, all goods. Gcash na rin sa atin ni ma'am yung skyway natin. So nandito tayo sa Ayala, Alabang. Lalaki ng mga bahay nila dito, lalaki ng mga kalsada, lalaki ng mga puno. Yan mga kasama, abang-abang pa tayo. So completed booking number 5. Abang-abang pa tayo, sana makaisa pa tayo para ma-reach natin yung ating goal na 3,000 pesos na gross income. Okay mga kasama, time check 6:23. Dito pa rin tayo sa may Alabang, Muntinlupa. Mula dun sa huling booking natin, o nga pala mga kasabi, nagbigay ng tip si ma'am via dun sa Grab Express na app. So may 100 pesos tayo na tip, pumasok dun sa Grab wallet natin. So yun, halos lagpasan ng isang oras tayo naghihintay dito. Wala tayong napipili sa Lalamove, ang dami ng mga abo-abo, no? Wala na rin pumapasok sa Grab Express. So ito, medyo madilim na. Gapang na tayo pa uwi mga kaswabe, may trabaho pa ako bukas. Okay mga kaswabe, habang tayo nandito sa may traffic light, update ko muna kayo sa ating segment. Ang ating segment na ano, ang pasalubong ni Kaswabe. Okay mga kaswabe, habang tayo kanina naghihintay doon sa isang gasoline station, may nabili tayo. Gusto to ni Mrs. Wabe. Although masama, para sa kanya to. Pero minsan lang naman. So ang pasalubong natin mga kaswabe ay crispy, sweet and spicy na squid crackers. Gusto nito rin yung sinasawsapan niya sa suka ito yung mga to eh. Yung pasalubong natin mga kaswabe, squid crackers. Okay mga kaswabe, 128 kilometers tayo ngayong araw na to. So SLEX tayo nung umaga, tapos ng hapon nag-skyway tayo. Tapos yan, full tank na tayo ngayong gabi mga kaswabe. So full tank tayo nung umaga, tapos ngayong gabi full tank ulit. So yung pinakarga natin, yun yung actual na gastos natin sa diesel para sa sideline natin ngayong araw na to. Okay mga kaswabe, time check, 6:40 ng gabi. Okay mga kaswabe, saglit lang tayong bumiyahe, 10 hours lang. Napatagal tayo ng lunch break at saka nung hanap ng booking pa uwi. So waiting time natin mga kaswabe, lagpas 4 hours for today. Okay mga kasama, complete natin kinita natin sa 5 bookings sa Grab Express 2684, Grab Express incentives 117, walang booking sa Lalamove, cash tips natin 198. So ito yung gross income natin, 2999. Pag binawas naman natin yung mga expenses natin mga kasama, diesel 576, budget for car maintenance 300. Pag binawas natin yung expenses, ito yung net income natin, yung malinis sa 10 hours na sideline, 2123. Nice! Update sa ating incentive savings mga kaswabe, Grab Pay Tip 100, Cash Tips 198, Grab Express Incentives 117, total natin 415. So maikli lang ang biyahe natin ngayon, hindi tayo nagsagad-sagad kasi nga may trabaho pa tayo bukas. So sayang kasi yung konti na lang, na-reach na sana natin yung goal natin na 3,000 pesos na gross. Pero ganun konti na lang. So susunod, abutin talaga natin next biyahe. So yun mga kasabi, magaganda yung... Uy, teka. Nag-swipe pa ako mga kaswabe. Hindi natin nakuha.
So, pinapauwi na talaga tayo. So, yun lang muna mga kaswabe. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa ulitin. Ingat-ingat sa pagmamaliw para ang biyahe natin ay laging swabe.